Isang magandang araw po sa ating lahat. Narito po tayo sa ating pagbibigay ng opinyon, reaksyon tungkol po dito sa ilang bahagi ng John chapter 8. At atin pong pakinggan ang verses sa John chapter 8. Kawalong Kabanata. Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Inihirap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalo niya. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi niyo? Itinanong nila ito upang subukin siya at nang may maiparatang sila laban sa kanya. So nandito ho yung intensyon ng kanyang mga kalaban dito sa mga sitwasyong ito. Nagdala sila ng isang babae na huli sa pangangalo niya, isang babaeng gumagawa ng kasamaan sa harapan ng kanilang lipunan at ito po ay ginawa nila upang mahuli nila ang Panginoong Hesus tungkol sa kung ano ang kanyang sasabihin at kung ano ang kanyang ire-react. So ang intention ho dito ay hindi maganda. Ituloy po natin. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila ng pagtatanong kaya't tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sinuman sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. Okay, so ang sagot ng Panginoong Hesus, okay, sige, kung sino ang walang kasalanan sa inyo, siya ang unang bumato. Okay, so yan ang naging judgment ng Panginoong Hesus doon sa situation. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Okay, ano ang naging reaksyon ng nasa paligid? Lahat po sila ay hindi ibinigay, hindi nakabato dahil sa hamon ng Panginoong Hesus, kung sino ang walang kasalanan ay siya ang unang bumato. So nang marinig nila yon, isa-isa silang umalis simula ho doon sa pinakamatanda. At iniwan ang Panginoong Hesus at ang babae na nag-uusap. Iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae. Nasaan sila? Wala bang humatol sa iyo? Wala po, Ginoo. Sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, Hindi rin kita hahatulan. Humayo ka at huwag nang magkasala. So ano ang naging judgment ng Panginoong Hesus? Actually, wala siyang judgment kung hindi hinayaan po niya na ang babae ay humayo, umalis, patuloy na mamuhay ng normal na pamumuhay at huwag nang gawin ang kasalanan. At dahil dito, ang Panginoong Hesus ay nagsalita sa harapan ng mga tao. muling nagsalita si Jesus sa mga Pariseo. Sinabi niya, Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Sinabi naman sa kaniya ng mga Pariseo, Ikaw ang nagpapatotoo tungkol sa iyong sarili. Walang kabuluhan ng ganyang patotoo. Sumagot si Jesus, Kahit ako ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, totoo naman ang aking sinasabi, sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Ngunit hindi ninyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking pupuntahan. So dito po, nagbigay agad ang Panginoong Hesus sa unang bahagi ng kanyang conclusion na siyang ilaw ng sanlibutan. Sa kanya ang ilaw at kailanpaman ay wala siyang
taglay na kadiliman. Ibig sabihin sa pamamagitan ho ng Panginoong Hesus, anuman ang kalagayan ng isang tao, katulad ho ng babaeng nangangalunya o makasalanan, ay magkakaroon ho ng pag-asa. At ang pag-asang ito ay ang pagbabago at sa pamagitan ito ng kapangyarihan din ng Panginoong Hesus at pag-unawa ng Panginoong Hesus. So ano ho yung aral sa atin ngayong panahong ito? Walang mabigat na kasalanan na hindi kayang patawarin ng Panginoong Hesus. Lahat po ng mga kasalanan na ginagawa ng tao dito sa lupa, ang katapat lamang po nito ay makinig sa ating konsensya na tayo po ay magbago, magsisi ng ating kasalanan, at tanggapin si Jesus hindi lamang tagapagligtas, kung hindi po Panginoon ng ating buhay. Sana po ini-encourage ko kayo na tapusin ang pagbabasa ng John chapter 8 na ito dahil marami pa po tayong matututunan. Salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon.